morning po sa inyong lahat. So, good morning po. Today is Sunday guys. So, andito tayo ngayon sa bahay and ang pangit na ng garden dito sa bahay guys. Wala na siyang ka-view. Ayan, so ang gagawin ko today is mag-a-arrange na naman tayo dito sa garden dito sa bahay guys. Kasi parang wala na talagang hindi siya katulad dati guys na ang sarap sa mata tignan. Ngayon kasi nagkalat yung mga tanim and kung saan-saan na sila napupunta. Kaya ayun guys, so today is eto yung project for today. Yung project. Ayan, may project tayo for today. So eto yung gagawin natin guys. So sana is matapos ko siya at today. Ayan, so may nadagdag na dito sa bahay guys kasi naglalagay na si partner dito ng kanyang mga ref tub dahil nga gusto niya mag-breedan ng mga fish kasi yun na din yung business niya na hobby niya. So yun na din yung dapat paramihan kasi yun naman yung binebenta niya eh. So ayun guys, so siya is from fish nga and ako sa halaman. So ayun guys, so kung interesado ka sa vlog na to, samahan niyo po ako. Just keep on watching and if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog and new video. And furthermore, let's start into the video. Let's jump and let's begin! And ayan guys, so yung nakikita nyo ngayon guys is ang yun yung view na sabi ko nga ay sobrang pangit na guys. So dati is sobrang ganda dito kasi meron akong mga halaman dyan, may mga tanim-tanim dyan. So ngayon nga is ganyan na siya and ang sobrang sakit na sa mata tignan guys. Kaya yan po yung ating ita-transform. Yan po ating ita-transform for this vlog guys. So samahan nyo po ko any ano kayang magandang idea na magawa natin for today. So ayan guys, ipapasilip ko sa inyo yung ating vlog na yung nag-propagate tayo ng which is ayan guys, ilalagay ko dyan sa screen. Ilalagay ko sa screen ang vlog na yun, kung ano man yun, ng money tree yun guys. So eto siya guys, update na lang din tayo guys. So eto is nalaglag siya, so minabuti ko na muna siyang nalaglag siya guys. Is super ganda na sana nito last time. So yun guys, update guys sa ating money tree propagation. Ayan na siya guys, may nakikita na akong mga sibol-sibol dyan sa kanyang mga stem or sa kanyang mga puno. Guys, kapag gantong stage yung money tree natin guys, wag po natin siyang sasagiin. Ayan, wag po natin siyang sasagiin guys kasi yung roots niya sa ilalim is kakastart pa lang talaga mag-form or tumubo yung mga ugat niya sa ilalim. Kakastart pa lang. So, wag nating gagalaw-galawin yung mga puno kapag ganto po yung gantong stage guys. For me ito yung pinaka delikadong stage ng money tree kasi kapag nagagalaw yan siya, hindi na siya magtutuloy yung ganyan na yan. Yung tumubo sa kanyang sibol, mamamatay na yan siya guys kapag nagagalaw siya. Kaya importante na wag natin siyang galawin. Ayan, sa mga money tree na propagation natin dyan. And ayan, ito yung kanyang top cut. So ayan guys, ito siya guys is yung iba is nagtatanggalan yung dahon while yung iba is nagbabarrigated. Char. Ayan guys, so na yung iba guys, nagtatanggalan na yung mga dahon, yung iba is namamatay na ang mga dahon. But ayan, I will update. Gagawa ako ng full update nito guys. Hindi pa sa ngayon kasi parang maaga pa para mag-update sa inyo. Nagagawa ng isang whole video na update. So ngayon guys is, ayan, pinapasilip ko lang muna sa inyo na ganyan na yung ating money tree na propagation. Ayan, pinapasilip ko muna sila sa inyo. So yun guys, let's proceed na for this vlog kasi ito yung area na ita-transform. Ba't ba ang blurred mo? Ito yung area na ita-transform natin guys kasi sobrang napapangitan na ako sa kanya. Kaya ayan, kailangan na natin talaga siyang i-transform. Ang sakit-sakit na sa mata, parang may ahas na nakatira na dyan. So wala, pero wala ang ahas dyan guys. So ayan, so yan po yung lilinisin natin today. So just keep on watching. So tara, simulan na natin.
So yun guys, another tip. Pag gagawa po kayo ng mga stand or flower stand sa inyong mga garden guys, is it's better po talaga guys na gumamit ng yung mga bakal na, kasi hindi po siya nagkakaroon ng time na katulad nito. Ayan. So eto siya, kapag hindi mo to nakita ng madali, hindi mo siya napansin guys na eto na marupok na siya. Ayan oh, ganyan. Kapag nandyan pa itong may mga halaman pa dito, is kawawa yung mga tanim, kasi babagsak at babagsak talaga ang kahoy. Kaya kung may budget kayo guys, diretso na po kayo doon sa bakal, kasi yung bakal is kakalawang lang siya, pero hindi naman siya talagang as in na kapag nagkakalawang na is babagsak agad yung magiging flower stand. Unlike dito sa eto nga, wood, kahoy siya guys, ang bilis niyang, ayan, kinakain siya ng mga anay, yan, mga something na mga ganun. Kaya kung ako sa inyo, kung may budget kayo, wag nyo nang idaan sa ganto. So ako kasi guys is walang budget, kaya ganyan yung ginawa natin. So anyway, tatanggalin ko naman yan na sila, kasi iwas disgrasya na din sa mga halaman guys. Kawawa yung halaman kapag nahuhulog sa mga ganitong mga flower stand. So yan. I'm done. Ayan, natapos na natin. Ayan, isang mahabang araw. Ayan. So, eto na siya guys. So, ang ginawa ko, yung mga kalateya ko is dinadirect ko sila sa soil guys. Ayan. Ayan sila. Nasa direct na sila sa lupa, as in, hindi na sila nakapat. Kasi, feeling ko mas mabilis lumaki kapag andyan talaga sila sa lupa. Kasi walang makakapigilin ng roots nila. Talagang ang mabilis sa lupa guys. So yun guys, papasilip ko sa inyo guys kung ano yung mga halaman na nandito. Ayan. And before natin, bago ko sila ipasilip sa inyo, and this is the before guys. Ayan. So that is the before guys. So yun yung ating ginawa, and this is the after na. So ayan. Usual, dito pa din yung ating mga money tree. Andyan sila. Yan, nilagyan ko sila dyan ng Daiphin, Marian. So, meron ako ditong crocodile fern, and doon sa may bandang gilid guys, yung ating napakalaki na green emerald, as in parang nagpa-plastic na yung dahon niya guys. Ang ganda ng kulay niya, and ang bilis niyang tumaas. Sobrang haba na niya guys. Ayan, so happy na nagkaroon na tayo ng green emerald na sobrang lush na, and sobrang ganda na niya. And doon sa may bandang dyan sa likod, ang ginawa ko guys is nilagay ko muna yung mga matataas sa may bandang likodan, or sa may bandang likod, yun nga. Nilalagay ko muna sila before yung mga maliliit dito sa harap. So na-learn ko din yung technique na yon sa pag-garden by leafing around the channel guys. Ayan, na learn yung way na yun guys, na kapag nag-arrange tayo ng garden, it's better na ilagay natin dun sa mas bandang likod yung mga pinakamahaba or pinakamataas na halaman, para dito sa harap is yun na yung mga pinakamaliliit. So yun guys, yun yung nilagay ko. Actually hindi naman marami akong halaman na malalaki, maliliit lang din yung iba. So kasi hindi pa nga ganun ka sobrang lush ng mga halaman ko guys. So ayun yung dalawa na yan dyan, which is bagay na bagay sila sa area na yan guys, kasi nagko-cover sila dyan na hindi madadaanan. And dyan guys, meron tayong badyang. Ayan, badyang na nakapat. At dito sa harap guys is meron ako ditong, ito yung kumintang galing kay Ma'am Tisay.
Ayan, so nakakakuha na ako ng seeds nito guys. Dinala ko sa phase 2 at doon ko sila isi-seedlings. Yan, super lush niya guys. Yung mga dahon niya na ito, itong ganto is nahuhulog na talaga yung mga ganyan guys. Si kumintang guys, ang bilis lang talaga mahulog din nung mga bulaklak niya. Pero maramihan din siya kapag nagbigay siya ng bulaklak. So ayan siya, maganda siya tignan, or ang ganda niya tignan. Ngayon is medyo kaunti na lang yung bulaklak niya. Dati is super lush at super dami ng ano na niyan, or bulaklak niyan. Dito sa baba is meron ako, hindi ko alam kung anong tawag dyan na halaman guys. Basta that is from Kuya Simon. Ayan siya guys. So dito sa may bandang likod is meron ako ditong super lush na Syngonium. I think this one is the Syngonium strawberry. Ayan. Ayan guys, ayan siya. Pink siya sa may gitna. Ayan, I think Syngonium strawberry. And eto siya guys. At after nyan, katabi niya si ano ba yan? Spider plant na malaki. Ayan, sobrang ganda na din niya. Hindi. Eto siya guys is sobrang taas niya, kaya dyan ko na siya nilagay. Actually, yung plano ko sana guys is etong si green emerald sana yung ilalagay ko dito. Pero kasi, ganito kasi yung lagayan dito guys. So, ayan, may mga gamot or ugat ng kahoy. Kaya, minabuti kong doon na lang si green emerald, baka madisgrasya pa siya dito na area, pupunta pa dito. So di ba papangit na naman yung green emerald natin kapag gano'n. And dito sa may likod guys is ayan yung ating, and eto siya si Daifen na ayan, ito yung bagong furl niya na leaves. Oh, ang ganda ng variegation niya. And dito is my crocodile na naman tayo dyan. And eto guys, this one guys is, sabi nila it's an Homalumina na plants. Ayan, ang ganda na ito guys. Kaso eto siya ngayon is medyo pumangit siya kasi nahulog yan siya guys. Kaya medyo lumiit yung mga dahon niya, kasi yung mga super laki na mga dahon na kagaya neto, ayan, may mas malaki pa niyan dati guys is nagsisihulugan na guys, or nasira na kasi nga nahulog to dati. So ayan, bagong leaves na niya yan ngayon. So next is etong si Daifen. Ayan, ganda ng Daifen na to guys, kasi common siya pero ang ganda niya sa mata. And dito naman sa may bandang gilid guys, andito yung ating bird's nest. Ayan siya guys, na super ganda na bird's nest, although hindi pa siya ganun ka-lush, hindi pa ganun ka-perfect yung leaves niya kasi ang dami pang mga chuchu. Ayan, ang daming issue pa yung leaves niya, pero okay lang yan. And dito na area is meron din tayong crocodile fern. Next one guys is etong si mga aglonema guys, na super common na mga aglonema. Nilagay ko lang sila dito to dagdag attraction na din guys, or dagdag sa kanilang kagandahan. And dito sa may bandang baba, yan yung mga kalateya na yan guys, na nasa ground na lang siya, as in nasa lupa, o hindi sila nakapat. Kasi gusto kong, eto na bali guys, yung pinaka mother plant ko. So, ayan. Eto na sila, dito ko na sila nilalagay. So, hindi ko na sila aalisin dito guys, as in, dito na lang sila. Kapag lush na sila, or sobrang lush na, doon ako kukuha guys, na ipapat ko. But etong mga to guys, etong mga to is dito na sila sa lupa na yan. So, ayan, meron pa din ditong aglonema na ang dami nito sa bukid guys. Ayan na aglonema. And next one guys is etong si fern. Ayan, etong si fern na to guys. Ang napapawaw din ako sa fern na to kasi ang ganda din niya guys. Etong fern na ito. Ayan, yung dahon niya guys, o ganyan siya. Ayun, ang ganda niya. And next one guys is dito si bromeliads. Ayan, dito si bromeliads guys, nilagay ko yan siya dyan kasi pahak siya guys. Ano ba yun? Parang kulang siya. Wala akong idea kung ano mailalagay ko, kasi nga hindi siya nalalagyan ng pot kasi nang dahil sa mga ugat na medyo malalaki din yung mga ugat niya. So ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng bromeliads, tapos nakatabingi siya na parang hindi talaga as in napupundo yung water dyan sa loob. Kasi eto si bromeliads guys is
diyan naninirahan ang mga lamok-lamok. So, kailangan wala siyang tubig palagi. So, ang ginagawa ko din guys, kumukuha ko ng hose, tapos sinisip-sip yung mga tubig na nandyan. So, hindi naman sa sinisip-sip ko guys at iniinom. Yung sakto lang na makuha natin yung tubig dyan guys. Yung kung paano magkuha ng tubig sa isang aquarium is yun po yung ginagawa ko sa bromeliads para hindi po siya may tubig palagi. But anyway guys, kapag nakapat siya is itatagilid ko lang talaga siya. And ayun, magsisilabasan na yung tubig niya. And ayan, meron din tayong spider dyan na tanim. So, ayan lang naman guys. So, yan lang yung mga tanim na nandito or nakatanim dyan na area. So, ayun. At saka, si green emerald talaga guys is talagang ang ganda niya dyan na area guys. Super ang ganda niya as in. Ang ganda ka lang, ang nakakaganda sa dahon niya guys is para siyang plastic. Yan, parang plastic yung dahon niya. Pero hindi mo akalain na totoong halaman pala. So yun yung isa na nagustuhan ko sa green emerald. So ayan lang guys. Ito yung mga halaman ko dito guys. Napansin ko na may mga halaman ako na nawawala or naisip ko na meron ako ng halaman na iyon pero wala na dito, hindi na nakalagay dito. Iniisip ko din kung baka nasa phase 2. So, I think wala doon sa phase 2 guys. So, feel ko parang may something or may kumuha ng mga halaman na yun dito sa garden. Kasi nga almost halos walang tao dito. Or meron namang tao guys, pero like si mother nasa kwarto lang, tapos kapag wala kami dito, tapos dito sa labas is talagang medyo walang tao guys. So siguro natripan yung halaman ko na yun kaya nawala dito. Imposible guys mawala kung walang kumuha, di ba? So ayan. Ayun, so sayang. Naalala nyo yung ano ko guys, yung alocasia ko na super laki nung leaves na I think nagto 20 inches yung bawat leaves nun. Ayan, may leaves na yun eh. Tatlo. Ayan, 3 to 4 yung leaves nun. At sobrang laki ng mga leaves pero wala, hindi ko na siya makita dito. So, ayun, it means wala na talaga yun. So, ano pa naman yun? Yun lang talaga yung acacia na meron ako. Yun lang talaga yun siya na giant. I think giant yung alocasia na yun. Para siyang, iba siya guys sa alocasia corazon kasi ang laki ng mga leaves niya. Nagja-giant talaga yung leaves niya. Parang dahon ng mga daifen. Yan, ganun kalaki. Pero hindi ganyan yung ano. Yung dahon niya lang parang corazon aquino na alocasia. Pero yung size ng kanyang leaves is parang mga Dieffenbachia na mga leaves. So, ayun guys. So, wala siya dito. And I don't know kung nasaan siya. By the way guys, ipapasilip po dito sa inyo. Papasilip natin dito. Ganito yung, ito yung corazon aquino ko guys. Medyo nasira na siya. So, ito siya guys. Isa pinaka-favorite ko sa mga Daifen na tinanim ko. Ayan, ang ganda ng kanyang dahon guys. Ang ganda ng variegation kasi hindi siya white kundi yellow green. Ayan siya guys. So, ang ganda talaga ng dahon niya. Nabili ko to sa Bangkiruhan Public Market dati for only 50 pesos. And ang liit pa nun. So, ito pa yung pinaka malaking dahon nun dati. Pero ngayon siya, ayan siya na. As in, napapawaw ako dyan guys. And ayan guys, etong ating hindi ko alam kung anong name ID nito. But this is, galing din yan kay Kuya Simon. Ito siya. So, ang ganda na niya. So, ang isa nito guys is napadala ko sa mama ko. And ito na din yung galing kay Kuya Simon din na Philodendron Prince Albert. Ayan siya guys. Ang laki na niya guys. Ayan. Sobra as in super happy ako niyan. But ayan guys, meron din akong ipapasilip sa inyo. Ito din si Orlando. Galing din to kay Kuya Simon. Ito yung pinakamaliit pa dati na Orlando. Napawaw ako guys kasi nagbibigay siya ng 4 na stem or 4 na puno. So, ayan siya guys. So, meron siyang 4 na stem kapag lalaki na yun siya. Ayan siya, 1,
dalawa, tatlo, at saka may pang-apat dito sa may bandang gilid guys. Ayan siya guys. Hindi siya makita, ano ba? So ayun, napansin ko sa mga philodendron ko dito guys sa bahay, imbis na hindi sila pinapansin, is nagbibigay sila ng maraming anak. Kasi ito din si philodendron na Prince Orange, kung naalala nyo to guys dati, ito yung dahon niya is nasunog na talaga dahil medyo mainit din talaga dito. So nabili ko siya by cutting sa halagang 120 pesos kay Ate Miray, but wow, as in mapapawaw ka guys, ang dami niyang binigay na baby. Ito yung pinakaunang binigay niya na baby. Ayan, pasensya sa kamay na madumi. Ayan, ito yung pinakauna na binigay niya na baby, which is ang laki na. Ito yung pangalawa guys, and yan yung pangatlo. Ayan, nakikita nyo ba yung pangatlo niya na baby guys? Ito siya oh, ayan. And meron pa siya dito sa bandang, yan guys oh. I think yan guys is baby niya din yan. Ayan siya dyan banda. So siguro magkakaroon ako niya ng 4 na seedlings netong si philodendron Prince Orange, but ayan, eto siya ang pinakamalaki. Ayan guys, super saya lang tignan kasi nabili ko siya sa halagang 120 pero nagbibigay siya ng 4 na puno ng philodendron Prince Orange, and I can't wait to see na lalaki yung kanyang mga lalaki yung bawat isa or bawat isang puno dyan sa kanila, nalalaki sila. Ayan siya guys, sobrang I'm blessed. Ayan guys, ang sarap niya sa mata tignan na. First time kong nagkaroon ng Prince Orange. Ayan. And itong aking Prince Albert is, again, this is from Kuya Simon Lim. Ayan, shout out Kuya Sai. Thank you so much. Ayan na yung ating philodendron Prince Orange na binigay mo. Alive and kicking, buhay na buhay na. So far, hindi siya nagbibigay ng suhi. Kaya, okay lang din kasi medyo ang dami ni lumalabas na yung mga aerial roots niya guys. Pero hindi ko pa yan ikakat guys ha. Palalakihin ko pa talaga ng as in bonggang bongga yan bago ko yan ikat. Tsaka ito din siya is ang ganda na din niya tignan. So ayan, paglalaki na yung mga babies niyan is magkakaroon tayo ng 4 na Prince Orange. Ayan. Yung mga Prince Orange or yung mga philodendron ko guys na nandito sa bahay, imbis na hindi pinapansin, nagbibigay ng maraming anak. Ganun ba talaga yung mga halaman? Kapag binibaby mo yung mga halaman guys, is nagpapa-baby din sila. Pero kapag pinabayaan mo lang, so hindi mo na mamalayan na buhay yung iba. Nakikita mo na lang na super laki na yung iba, nagkakaroon ng maraming babies, nagkakaroon ng maraming seedlings. So, di ba, maso-surprise ka na lang. Talagang ginugulat ka din ng mga halaman, guys. So, ayan guys, ito yung ating background dyan na area kapag medyo nakaharap tayo. Yan yung ating makikita dito sa ano. So, pag tinignan kasi sa camera, guys, medyo pangit talaga siya tignan. Pero kapag in person naman, ayan, in person naman, guys, so far, masarap siya sa mata tignan kasi yung contrast ng kulay niya nag-aagaw pansin. Umaagaw ng pansin si Green Emerald, yung ating Daiphin doon na area, yung ating spider na malaki doon na area, and dito din parang feel ko na ano lang, pantay lang yung kulay, although may makikita tayong mga roots ng puno ng avocado. Ayan, although may makikita tayong mga roots niya dyan, but it's okay guys kasi ang sarap niya sa mata tignan, hindi katulad ang dati. So this is the before. Ayan, that is the before, and this is the after. Ayan, bago na nagawa tayo ngayong araw ng linggo. Ayan, hindi tayo na bored sa loob, and meron tayong pakinabang dito sa labas. So ayun guys, and that area guys, dyan yun yung sinasabi ko na may ref tub dyan kasi dyan yung mga isda ni partner, dyan niya pinaparami yung isda niya. And medyo maputik lang that area guys kasi umuulan nga. Pero kapag mainit naman, dyan na area is hindi din naman na maputik. Kaso nga lang is kapag ulan tapos naglilinis siya ng mga ref tub niya o yung mga aquarium niya, dyan na area is talagang puputik at puputik talaga. Pero dito naman sa may garden na area guys is wala namang putik.
So, ayun guys, tatapusin ko muna yung aking ginagawa. And thank you so much for watching. Mag-outro na tayo. So, ayun guys, that is our background. Ayan, yan yung ating background kapag nandito tayo, nakaharap tayo doon. So, ayun guys. So, that's it for this vlog and for this video. Thank you again so much for watching. And it's me again, Mutia Baliling, ang Plantita from Davao City. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, and please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. And ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye!